program. Nasa linya na po ng telepono ang nag-iisang napakasipag guide holiday. Makakapanayin po natin tagapagsalita and Assistant Secretary for Labor Relations Policy and International Affairs Cluster ng Department of Labor and Employment ang haba nun. Si Asek Leng Serrano. Magandang morning po, Asek. Magandang umaga, Liza, Jack. Magandang umaga po sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Ayun po, sir. Thank you for your time. Kahit po holiday, go lang sa pagkayod. Pero opo pero Asek, paano kaya ito? Kasi may ilan tayo mga magigiting at masisipag na manggagawa na gusto po ng extra income at gusto pong mapasok dito po sa inyo pong tupad program. Ano na pong naging discussion nyo with these sectors po? Go ahead, sir. Okay. Salamat, Liza. Actually, siguro i-explain ko lang muna briefly ang ating tupad program. Ang tupad program po natin, tulong pang hanapbuhay sa ating disadvantaged workers, ay intended para sa mga vulnerable, marginalized at displaced workers, ang ating mga kababayan na nakikita natin na hirapan. At nakita ho natin ang epekto nitong Middle East tension, meron pong pagtaas ng presyo ng langis, di ba? At lahat po tayo siguro na apektuhan. Binabantayan naman ho natin ngayon, Liza, Jack, yung mga sectors na natamaan talaga. And then, ang initial na nakita ho natin, siyempre yung mga direktang nangangailangan ng gasolina, ng langis, ito pong nasa ating transport industry, transport sectors. At alinsunod naman po sa sinabi ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na tingnan kung paano ba makakatulong, makaka-assista itong ating tupad program sa mga drivers natin. Tayo naman po nakipag-ugnayan sa Department of Transportation. Kasi po sila po ang may regulatory power and authority over the itong mga drivers, operators po. So, sa ating discussion po, gaya na nasabi ko, ito pong ating tupad ay inclusive. Tayo po ay nag-tie up sa existing program ng DOLE, ito pong sinasabi natin tupad, at sa kanilang fuel subsidy program para po yung mga drivers. Meron po kasi Liza, Jack, ayaw na ho nilang pumasada kasi napakataas na expense, parang wala na ho silang kinikita. Kaya ho ito, paano nagsanib, may convergence po ang mga programa ng mga ahensya, may sa DOTR sa DOLE, pinagkaisa po namin yung fuel subsidy na maibibigay po sa mga drivers, mga jeepney drivers, yun po ang unang tinarget. Tapos, maibibigyan sila ng itong cash for work, itong tupad natin, minimum wage rate sa region kung nasan sila. So yun po ang tie-up natin. Ang kagandahan nito, Liza, Jack, maitutuloy natin yung pagpasada ng mga tao. Kasi pag tuloy-tuloy ang pagpapasada, makakatulong rin sa riding public. It will keep the mobility of the riding public and keep the economy moving, transporting yung mga commuters po natin. So yun po nakikita natin. Sa katunayan, actually, nag-coordinate na ho kami even before Holy Week, tapos nag-start na po tayo mag-profile. Bukas po may orientation po. Oh, wow. And by next week, mapapa-implementa na po natin ito, ang Tuloy Pasada Tupad. Yan ho ang ating pangalan dyan. In partnership with DOTR. Ito po, baka tanongin nyo, anong ruta ho ba? Yung nabanggit kanina sa Cebu, kasama po yan. By phases lamang po ang ating pag-implementa. Tinitignan po natin kung ano ba yung mga may mataas na volume na ruta. At syempre ito po sa coordination po natin with LTFRB. Sila po kasi nagsasabi, sila po may expertise dyan, sila po nagsasabi sa atin. Sila rin po actually nagbibigay ng mga listahan ng operator at ng mga driver kung sino po ang pwedeng mapaloob sa ating tupad program. May sarili po silang, again, meron po silang existing program, meron naman po tayo. Sinasanib po natin ang mga programa para mas makabuluhan po ang ating assistance at support na mabigay po sa mga tao. Sir, bali itong tuloy pasada, tama ba yung yung pangalan ng program? Pasada, tupad. Tuloy Pasada Tupad. Tuloy Pasada na Tupad. Yes, ito ay kumbaga same route din or mapupunta ba sila sa ibang ruta? Paano ho ba yung implementation? Parang yan, Jack, itutuloy lang nitong ating convergence na programs ang ruta na existing na. Kasi nga parang sinasabi ng mga kasamahan mo natin, partners natin sa DOTR, ina-encourage natin na magtuloy-tuloy ang biyahe ng ang pamamasada ng mga driver para may masakyan po ang ating mga kababayan.
Oo. Yun nga, talagang tinutugunan ho natin kasi yung kanilang maaring yung fuel subsidy program na na-implement ho na, baka ho kasi kulang pa eh. Parang, Yes, Oo, sir. oo, Sa sir. totoo lang ho. Oo. Pang Opo, ilang araw yes, lang diba po ho? yan. So, sinusupplement po natin ng minimum wage rate for the region para ho mas maingganyo at magtuloy-tuloy pa ho sila. Yun po ang mga titignan po natin. Nasabi na po ni Ma'am Liza kanina, ito pong tupad program natin, maaaring tumakbo actually 10 to 90 days po yan. Depende po sa work program na ilalatag po natin. So yan rin po mga tinitignan natin kung gaano katagal pwedeng Ma-stretch pa ta. tupad pa sa ating mga drive. Oo. So yun nga, ito ay buong bansa natin i-implement. Tama po ba? Yes sir, meron na hong may listahan na rin po, may phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 na naibigay po sa ang ating LTFRB sa atin. So kino-coordinate po natin yan. Magpa-pilot lang po tayo by next week dito po sa NCR. Ang mga ruta, mga halimbawa po ng mga ruta na talagang heavy volume ng commuters dyan po sa Commonwealth, meron din po sa Zapote, Quezon Ave, España, mga ganyan ho, yan po mga tinitignan ng kasamahan natin sa LTFRB, DOTR. At yun naman po ang ating ipa-apply na ruta. Para makatulong rin po tayo sa mga, para may masakyan po ang commuting public, Jack at Lisa. Okay, sige, para malinaw lang po. Kunyari, Asek, pagkakaintindi ko dito, kunyari ang binabiyahe kong jeep ay kunyari Caloocan, ganyan. Pwede ko siyang, magkakaroon ba ako ng special, napapayagan ako bumiyahe sa ibang line? Tama po ba? I think kung anong kasi may ruta, pa sa LTFRB yan, hindi may franchise po. Itutuloy lang po yun. Okay. Itutuloy lang po yung existing na. Okay. Okay. So itutuloy Meron lang. po silang yung fuel subsidy, bibigyan po sila. Tapos isusupplement, i-complement ng ating tupad, which is yung cash forward. Para mabigyan po sila karagdagang Kita. bayad, yung minimum wage. Kasi ho, nakikita rin ho, aside from the fuel expense na kanilang kakarga, meron din po sila mga boundary, lalo na kung hindi po. May Yes, tama, binayaran sir. pa na ganun. Opo. So, yun po yung minamanage rin ho. Kaya talagang makikita nyo yung kinocompute nga ho nila, talagang kailangan may ma-incentivize, may maibigay talaga, may mauwi ang mga magpapasada para talaga magtuloy pa rin ho sila. Okay. Ngayon po, sir, kung maitanong nyo naman, paano yung ibang transportation, mga manggagawa sa transportation, mga tricycle drivers. So, tinitingnan na rin po natin yan. Actually po ito, panguna lang po ito. Panguna lang naman po itong ating para sa mga jeepney drivers. Tinitingnan rin natin yung kabuang transport sector kung paano makakatulong. Opo. And partnership with DOTR. Pero linawin ko lang rin, ang ating tupad program, magtutuloy pa rin po siya. Okay. Ito pong nasabi po natin sa mga transport drivers, jeepney drivers, we are refocusing we are allotting, meron pong 1.2 billion na funds na allocated for them sa kabuuan ng tupad program. Pero po, yung ating tupad, yung normal tupad program po natin, tuloy-tuloy po yan. So, ibig sabihin, kahit hindi lamang po ito para sa drivers, yung mga the usual po na na-implement na natin from January up to April, kung anong po tuloy-tuloy pa rin po yan. So pwede po yan for the agriculture, mga nasamahan po sa fishing industry at sa iba pa. Construction industry, tinitingnan rin po natin yan. So ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin po yung normal na programa ng tupad under the Department of Labor and Employment. Itong parang segment na ito, in partnership lang rin po with the Department of Transportation, specifically for the workers in the transport industry. Opo. Asek, few clarifications lang dito po sa magiging setup. So, bali po, may fuel subsidy sila, mamamasada sila, so may additional kita sila doon sa mga pasahing makukuha nila. Tapos, may additional pa sila na minimum wage na makukuha from DOLE. Sir, paano po ito? For example, may mga ilan na ayaw na nilang, wala silang masyadong masakay na mga pasahero o hindi na sila mamamasada. Paano nyo i-regulate, i-monitor ng DOLE to make sure na they're really working para dun sa cash for work na program ninyo under tupad? Yes, tama ka. Magandang tanong, Elijah.
Meron naman po tayo mga tupad coordinators. Meron po tayo talaga nagmamonitor. Ayun, okay. Tuwing Okay. nagtatrabaho po yung mga tupad beneficiaries natin. So tinitignan po natin yan at mamamonitor po natin yan. Actually, talagang dapat magtuloy-tuloy ang pasada. Kasi po, nakikita natin, kumbaga, dalawang epekto nito kapag meron po mga magtutuloy na pasada. One, matutulungan po yung mga drivers. Direktang tulong sa kanila na makukuha ang mga subsidy at yung cash forward, yung minimum wage makukuha nila. Pangalawa ko, talagang tinitiyak natin, gusto natin makatulong rin dun sa mga namamasada para wag po silang mahirapan, wag kumonti yung mga magtutuloy na pasada. At yun naman ho tinitingnan natin. Kailangan ho talaga magtuloy-tuloy sila. Otherwise, Oo eh. kumbaga wala ho silang na-render na services, hindi po sila nagtrabaho, hindi ho sila mababayaran. Hindi nila na-accomplish ang ating programa. Kaya dapat tuloy-tuloy ho ang pagpapasada niya. Meron naman po tayo monitoring system. Yun, may monitoring system. Kaya At nga. least malinaw lang tayo Oo, doon. di ba? Oo. At least para hindi naman nasasamantala yung ganyang klaseng sistema. Oo, sayang di ba? din eh. That's 1.2 billion pesos sa Oo, public funds natin. So, para makinabang din yung mga commuter, Oo. di ba, nasasakay sa lahat kanila. panalo, lahat makikinabang dyan. Ako sir, ito tatanong ko lang daw, bukod doon sa transport sector, of course, alam naman natin yung mga apektado dito sa gulo sa Middle East, of course, yung mga OFWs natin. Although alam ko under DMW naman yan, pero napapasok ba sila sa tupad program, yung mga OFWs na nare-repatriate dito sa atin? Kumbaga, pwede sila Yes, mag-avail dito? Oh, Jack, actually, as early as the first week, March 1, that week of kung nagsimula po yung tension sa Middle East, tayo pa ay closely coordinating with the Department of Migrant Workers and OWA. Kasi po, syempre, ang initial po na reaction natin on response is maiuwi yung mga affected OFWs, yung mga gusto magpa-repatriate. Inuwi po yan through the efforts of the primary government agency, yung DMW po. Ngayon po, pagdating po nila dito, ang coordination po natin with DMW, humihingi po tayo ng listahan ng mga OFW na naapektuhan. Tapos sa atin naman po, siyempre po, pag nandito na po sila, nasa local setup, binibigyan po natin sila ng mga opportunity. So, pinoprofile natin sila, Jack. Una, tinitignan natin dyan yung skills assessment, no? Yung skills nila, tapos yung mga occupational background, ano ba yung mga natrabaho na nila dati. Tapos ang mga programa na binibigay po natin sa kanila, mga options po, una po, yung mga training, upskilling, reskilling programs natin through our partnership with TESDA. Yan po binibigay sa kanila. Tapos po, second, yung ating employment facilitation services to our public employment service offices. Binibigyan po natin sila ng oportunidad na, kunwari, meron po mga bakante, matignan po nila sa mga rehiyon kung saan sila uuwi, para po may opportunity lang na makapagtrabaho sila. Tapos third, of course, ito pong ating emergency employment. Yung tupad ay, pati po meron din po tayong DOLE Integrated Livelihood Program. No-offer rin naman po yan sa kanila. Depende po yan sa preference na needs at pangangailangan ng mga OFW. But ang initial po na feedback po natin, alam niyo, Jack, Liza, gusto lang po nila makauwi actually. Yun po nakikita natin. Tapos pagkarating dito po sa Manila, uuwi rin po sa probinsya. Pero ang atin naman pong binibigay sa kanila, yung opportunity, kunwari po kung anong rehiyon sila, meron naman po doon peso. So sinasabihan po natin yung sa pagpo-profile po natin, ito ang mga bakante sa inyong lugar, maaari nyo pong tingnan. Tapos yun nga, gaya na nasabi ko, kung merong upskilling, reskilling programs rin tayo. At nandito rin po ang emergency employment ng kagawaran para po sa kanila. Ayun. So yan naman po ang ating tie-ups. We are very closely coordinating with the Department of Migrant Workers and OWA on this. Ayun po. Asek, makikibalita po kami sa magiging pilot run po nitong bago ninyong programa sa DOLE. Maraming salamat po sa oras ninyo dito sa programa, sir. Maraming salamat rin po at magandang araw po sa inyo. Ayan po si Asek Leng Serrano, tagapagsalita ng Department of Labor and Employment. Mga kapamilya, magbibigay